created in His image and likeness, to fellowship with Him for His glory. But unless we encounter Jesus Christ, we don't know the reason and purpose ng ating buhay. Kung ano ba ang purpose ng Diyos sa atin, ano po. Kaya po, ang title po natin ay The Purpose of Our Divine Calling. So, tayo po ay naniniwala na tinawag tayo ng Diyos. We have divine calling from the Lord. Ano po? And if we do not understand the purpose of our calling, ay hindi po natin maisusuko yung buhay natin sa ating Panginoon. At kapag hindi po natin naisuko yung ating buhay sa Panginoon, there is no submission. Tayo pa rin po yung masusunod sa ating mga buhay at hindi ang ating Panginoon. Kaya po, napakahalaga po na maunawaan natin yung ating calling from the Lord. Ano po? And if our life po ay hindi natin fully surrender sa ating Panginoon, ay we cannot give glory to God. Amen? Jesus already revealed Himself to us follower. Tayo po yun. God already revealed Himself. Ano po? Yung salita niya, inireveal na ng Panginoon sa atin. Ano po? Tayo po ay, at naniniwala po tayo na every one of us ay may divine calling from the Lord. Kailangan lang nating maunawaan kung ano ba yung calling na yun sa atin ng Panginoon at kung saan po tayo talaga tinatawag ng Diyos. Kasi kung tayo po ay nandun sa lugar or sa ministry na hindi naman tayo tinawag ng Diyos doon, ay baka po tayo makapagulo lamang. Pero kung tayo ay nandun sa tamang ministry na kinalalagyan natin, ay mag-excel po tayo, maibibigay natin ng tama yung ninanais ng Diyos para sa atin. Ano po? At we are so blessed po mga kapatid, because among the billions of people around the globe po ay we are one of those saints na tinawag ng Diyos para i-reveal ang kanyang salita sa atin. At isa po yung pagpapala sa atin mga kapatid. And any good things that people see in us, in our conduct, in our work, especially in our character, and how we present ourselves sa ating society, sa ating mga company, sa ating mga trabaho, and even sa church na ating kinabibilangan, it matters po mga kapatid. Sapagkat kapag maganda po ang ating mga ginagawa for the Lord, ay nabibigyan po natin siya ng glory. Amen? At because we are carrying po yung banner ng ating Panginoon. Nasa atin po yung tatak ng ating Panginoon. Na kapag maganda po yung ginagawa natin, ay at lalong nakaka-bless tayo sa ibang tao, ay sasabihin, what ang bait naman ni brother, ang bait naman ni sister, Kasi born again kasi sila eh. Pero kapag taliwas po yung ating mga ginagawa sa pinagagawa ng Diyos, ay nadidishonor po natin ng Panginoon. Nadadamay po yung ating Panginoon po sa ating mga ginagawa. Amen? At kung sino man po tayo, ano man ang ating mga nakaraan, ano man ang ating mga sitwasyon sa kasalukuyan, hindi po yung hadlang para tayo po ay gamitin ng Diyos. Sapagkat even when we are in the weakest point po ng ating buhay, if gusto tayong gamitin ng Diyos, hindi po yung magiging hadlang. Kasi i-enable po tayo ng ating Panginoon. God will open our spiritual senses para po tayo ay maging effective vessel na magagamit ng Diyos. Marami po sa Bible na kung iisipin natin na hindi naman sila talaga deserving na gamitin ng Diyos. Ngunit sila po ay ginamit ng Panginoon effectively. Kasi ay nandun po yung willingness nila na magpagamit sa Diyos. Andun po si Peter, hindi naman po talaga siya kung tutusin sapagkat siya mangingisda. Pero God used him effectively because of his willingness to be used by God. So, iyon po ang tinitingnan ng Diyos. God did not call us because we are competent. Hindi tinitingnan ng Diyos dahil ikaw ay magaling, dahil ikaw ay matangkad, siya ay maiksi or panda. Hindi po yung sukatan ng Diyos kundi yung ating willingness. God choose us because we are willing to be used by Him. Yun po ang mahalaga sa ating Panginoon Kasi hindi mo sasabihin na hindi ko alam yan, hindi ko kaya yan Hindi naman yung kagalingan mo ang titingnan ng Diyos Because God is the one working in you. Yun po sinasabi ng Ephesians 3 verse 20. Ang sabi niya po dyan, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think according to the power that works in us. It's not our power, it's not our might. Hindi po sa kagalingan natin, but it is the power of God na nasa atin po. Yun po ang kailangan. Yun po ang kikilos, hindi po tayo.
Amen? And if we are really truly called by God, ano po? And if we are really transformed ng Panginoon, ay hindi na po natin kailangan pang i-memorize na tawagin pa. Alam na natin yung mga gawain ng Panginoon. Hindi na natin kailangan pang tawagin, i-follow up, o ano pang gagawin. Ano po? Sapagkat yung banal na Espiritu po, ipo-convict na tayo nung may gawain tayo. Pumunta ka. Amen? At para po tayo ay magamit ng Panginoon effectively, God will enable our spiritual eyes. Ano po? Ang sabi po dyan sa Matthew 13 verse 11 hanggang 13, He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but not to them it has not been given. So, pinapakita po dyan na not all the people can fathom the secret of the kingdom of heaven. Hindi po natin mauunawaan yung sekreto ng kingdom of heaven unless God only revealed Himself to His chosen vessel and not to them. Kaya nga po, ikumpara mo isang mananampalataya sa isang unbeliever pertaining sa ating Panginoon, magkaiba ang kanilang pagkakaunawa sapagkat hindi nila nakikita yung mga inireveal na ng Diyos sa kanyang mga followers. And if we do not have relationship with God, we don't understand how God works in us. So hindi po natin mauunawaan yung pagkilos po ng ating Panginoon sa atin kapag wala po tayong relationship with Him. And even God is working, we do not see ng ating naked eye kung wala po tayong relasyon sa ating Panginoon because we are blind to see the truth about Jesus Christ. Meron po akong nakita lately lang, a few days ago sa social media. I-share ko lang po sabagkat related naman po sa topic natin. May nag-post po doon, ang sabi niya doon po ay, bakit palagi natin binibigay ang credit kay Lord? Bakit palagi tayo nagpapasalamat kay Lord? Hindi naman siya ang nagpagod. Tayo ang nagpakahirap. Kaya tayo nakapagtapos. This is our goal, sabi niya, and not God's goal. Tayo po mananampalataya kung babasahin natin yung nakakalungkot po. Bakit? Kasi hindi po niya alam ang purpose ng Diyos sa kanya, sa buhay natin. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin yung pagkakatawag, yung calling natin ng Panginoon para sa ating God open our eyes po for us to see Him, para makita natin ang Diyos, para makita natin ang katotohanan about sa ating Panginoong Hesus, at para po makita natin yung amazing grace ng Diyos na ginagawa sa atin na hindi nakikita ng ibang tao na walang relasyon sa ating Panginoon. And for us to experience the beauty of life na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Para i-enjoy natin yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Na minsan hindi po natin na-enjoy sapagkat minsan pag may mga problema tayo, we are just focusing to our problem. Hindi doon sa solusyon na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin, doon sa solusyon na pwedeng ibagay sa atin ng Diyos. Nililimitahan natin ng Diyos sa ating buhay. And sometimes ay hindi natin na-enjoy kasi we are still living in bondage or we are still living in sin. Tinanggal na tayo ni Lord, pero kumakapit pa rin tayo kasi nag-i-enjoy tayo dun. Amen? At pag tayo po ay nagsasuffer, biniblame natin si Lord. Which is hindi po dapat. Amen? God changed our perspective towards our differences. Tayo po rito ay lumaki sa magkakaibang pamilya. Amen? We grew up in a different environment. Magkakaibang pamilya, magkakaiba ang pagpapalaki sa atin. Our attitude, our character ay magkakaiba. Kung tayo po'y magsasama-sama without God, hindi po tayo magkakaintindihan. Bakit? Hindi ako magpapatalo sa inyo, mas magaling ako sa inyo. Iba, mas magaling ako, mas magaling. Magpapatalbugan po tayo. But for us, para magamit po tayo ng Diyos, ay God changed our differences, yung perspective natin. Binago ng Diyos for us to fit in one purpose. Ano po yun? To glorify Him, to worship Him in spirit and in truth, para bigyan natin siya ng glory.
So pwede na tayo magsama-sama katulad nito. Tayo man ay galing sa iba-ibang pamilya, iba-iba man ang paglaki natin, but nagkakaisa tayo sa iisang purpose, to give Him glory. So ganun po kabuti ang ating Panginoon. Ano po? At hindi na natin makikita yung kamalian ng ating kapatid, kundi ipag-pray natin siya na one day babaguhin siya ng Diyos from glory to glory. Amen? At ang titingnan natin is yung goodness, yung good thing na ginagawa ng Diyos sa buhay niya, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Yun po ang mangyayari kapag nandun tayo sa ating Panginoon. Amen? And next po ay number 2, God enabled our spiritual ears. Isaiah 54:5. The sovereign Lord has given me a well-instructed tongue to know the word that sustain me the weary. He wakened me morning by morning, wakened my ears to listen like one being instructed. The sovereign Lord has opened my ears. I have not been rebellious. I have not been turned away. Our ears is a very important for us. Especially po sa ating ministry, for us to hear the voice of God. Sa ating ministry. Hindi po para isagap ng mga marites sa ating simbahan at imarites din sa kabilang simbahan. Hindi po yun ang purpose why God enabled our ears, but for us to hear the voice of God. We begin to discern God's voice over the noise of the world if we given more time to God, meditating His word. We hear the voice of God even through our circumstances. Kapag nandun po yung ating relasyon, magandang relasyon, palagi tayo nag-meditate sa Panginoon that even we are in the middle of the situation, may mga circumstances na hindi pabor sa atin, but still, tayo po ay matatag. The Holy Spirit begins speaking unto us, teaching us, leading us kung ano po ang gagawin natin. Ibibigay ng Diyos ang tamang kasagutan doon sa problema natin, tamang desisyon na gagawin natin. Ililig tayo ng banal na espiritu sa tamang tao kung may gagamitin siya para ma-solve ang mga problema natin. Ganun po ang Diyos kumilos sa buhay natin. And if we really called by God, He will enable our ears for us to hear the right word of God and not the voice of man. So dapat po na kaya po napakahalaga ng pag-aaral para ma-discern natin yung pagkakaiba ng boses ng Diyos at ang tinig ng tao. Sapagkat kapag ang narinig po natin ay tinig ng tao at hindi tinig ng Diyos, na akala natin ay tinig pala yun ng Diyos, yung pala sa tao, maniligaw po tayo mga kapatid. Kasi kapag boses po ng Diyos, tinig ng Diyos ang narinig natin, He will give us clear instruction to follow. At kapag tayo po ay binigyan ng Panginoon na instruction, we need to respond. Because we cannot run away po like Jonah. At if we are destined to be used by God, ibabalik at ibabalik po tayo ng Panginoon para magamit niya. Kaya nga po, we are not just a hearer of the word. Kailangan po, kapag ano yung marinig natin, i-share natin. Kasi yun po ang ating trabaho Yun po yung ating great commission, to share the goodness, the gospel sa mga lost. Because the lost soul, they need to hear the word of God for them to be saved. Naalala nyo po, nung tayo po ay mga unbeliever pa. May nag-share po tayo, nakarinig tayo ng salita kaya tayo na-convict At kapag tayo po ay nakarinig ng salita, iko-convict tayo ng Banal Espiritu. At kung hindi naman tayo mag-share ng gospel, wala pong makakarinig. At kapag wala pong nakarinig, wala pong maliligtas. Hindi po sila maliligtas automatic. Kailangan nilang marinig yung salita ng Diyos para sila ay makapag-repent, para sila ay maligtas. Amen? Kaya po, huwag po tayong magsawa, huwag tayong magginawa sa pag-share ng salita ng Diyos. Na minsan nakikita natin, they are not interested. They are not interested to listen sa mga pinagsasasabi natin. Hayaan lang po natin. Kasi ang trabaho natin is to plant the seed, to share the gospel. Hayaan natin ang Diyos ang magpatubo ng tinanim natin ito. Amen? Kasi yun po ang trabaho natin. Kasi kapag tayo po ay kinumpik na ng Panginoon, nandun na yung eagerness natin to hear ang Panginoon. Nagkakaroon tayo ng hungry, nagkakaroon tayo ng kagutuman, kauhawan sa salita ng Diyos. Yung tipong
Gusto natin Saturday na eh. Nandun yung excitement natin. Nandun excited tayo na magpuri na sa Panginoon. Talagang excited tayo umatin sa paggawain ng Diyos. Ganun po ba ang ating nararamdaman? Excited ba tayo every Saturday? Amen. Amen. Kasi nandito tayo. Anong nakikita natin? Nakikita sa buhay natin. Ano po talagang excited tayo na dumalo sa atin po. Hindi po sa ano pa mang bagay. Ano po? Kundi gusto natin marinig ang salita ng Diyos. Ano po? Amen? So, ang susunod po number 3, God enable our heart. Ezekiel 36:26-27, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone of you, your flesh, and give you the heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment to them. Hindi po sa kagalingan natin magsalita. Hindi sa pagsusumikap natin para mabago ang tao. Kasi only God has the power to change the heart of man. Hindi po tayo. Hindi po natin pwedeng i-claim na si ganito ay nabago dahil sa akin. Hindi po. Because only God can do that. Hindi po tayo. We are just a vessel. We are just an instrument para po sa Panginoon. Amen? And when we experience the transformation of the heart and we receive Christ, nagkakaroon po tayo ng transformation, ano? Na kung i-compare nga natin yung buhay natin before wala tayo sa Panginoon at yung buhay natin ngayon, na tinanggap natin ang Panginoon, ibang-iba na po. Na-transform na tayo. Ibig sabihin, hindi na natin babalikan yung ating pagnakaraan. Unless we are just reformed, may chance pa na bumalik tayo doon. Kaya po, dapat ma-transform tayo sa image and likeness ng ating Panginoon. Amen? And dahil po yun sa pag-ibig ng Diyos, ano po? Because God's love is a powerful tool to change the heart, the desire, and focus of us. Kasi po, kapag nandun na ang Panginoon sa buhay natin, nababago na po yung ating mga desire at focus. Kung dati ay ang gusto natin, mga worldly, kasi nag-i-enjoy tayo eh. Pero nandun na ang Panginoon, ang gusto na natin ay yung mga gusto na rin ng Panginoon. Hindi na yung mga gusto lang natin. Even though na gusto natin to, pero we ask God, ito ba ay makakalugod sa Kanya? Ito ba gusto ng Diyos para sa atin? So, nagiging ganun po. At saka yung focus natin na before, ang gusto lang natin, makapagpundar tayo ng mga ganito, makapag-ipon tayo ng mga ganito. But when we accepted Christ as our Lord and Savior, ay hindi na yun eh. Ang focus na natin is ang our eternal life. We are preparing ourselves for our eternal life. Yun na po ang nagiging focus natin, hindi na yung pang sarili panlupa lang. Amen? And now we have the compassion to love yung mga hindi kaibig-ibig na tao na dati ini-ignore natin, especially those lost people. Ano po na, kapag nakita natin sila, hinahayaan lang natin eh. Ngayon na nakakilala tayo sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng compassion sa kanila na kawawa naman yun. Kapag hindi nakarinig, alam natin kung saan sila pupunta. Kaya nandun yung burden sa atin na ma-share yung gospel para po sa kapurihan ng Diyos. Ano po. And God removed the hatred sa ating pong mga puso and replace with love. At nagkakaroon po tayo ng pagpapatawad sa iba. Na kung inis na inis ka sa taong ito, ay nagagawa mo na siyang mahalin, ibigin. Kasi nandun na nandun na yung pag-ibig ng Diyos sa puso natin. Amen. Kaya po, kung meron pa man tayo na kinagagalitan, kinaiinisan, hindi pa napatawad, it is time po para sa atin na i-let go yung galit na yan, yung inis na yan. Ipakita natin yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin upang magningning ang Panginoon sa ating buhay. Amen? God teach us to love, our enemy. Because yung pong ang Panginoon ay nananahan sa atin because God is love. At dapat nakikita po yun sa atin. And the Lord put His word into our heart for us to know the purpose. Kaya po, wala pong follower ng Panginoon na hindi alam ang purpose ng Diyos sa Kanya. Lahat po tayo alam natin ang purpose ng Diyos, bakit tayo tinawag. Or mari alam natin, hindi lang natin ginagawa. So dapat po, total alam naman natin, gawin natin. Because God created us to have fellowship with Him. Dapat nandun po yung pakikipag-usap natin palagi sa Diyos. Kasi gustong-gusto po ng Panginoon na makipag-usap sa atin. Yun po ang katotohanan. Kasi yung Old Testament po, kung babalikan natin, yung Old Testament,
Nakakausap nila ang Diyos eh. Nakakausap nila na naririnig nila yung audible voice ng Diyos. Katulad na lang ni Adan, di ba? Nung hinanap siya ng Panginoon, nasaan ka? Lord, nandito ako, nagtago siya eh. So, ibig sabihin, nagkakarinigan sila, nagkakaintindihan sila. The same thing po with Moses, di ba? Nung magpakita ang Panginoon sa burning bush at saka sa Mount Sinai. Nag-uusap sila, nagkakarinigan sila. Ganon din po si Abraham, di ba? Nakipagtawaran pa siya sa ating Panginoon. 50, 40, 30 hanggang dumating sa 5. So, nagkakausap sila. Ganon po ang Diyos. Gusto niya po nakakausap din tayo. Kaya po dapat nandun palagi ang pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Para po mabigyan natin siya ng glory. We might have different ministry po sa ating panambahan. Hindi po magkakaparehas o hindi pantay-pantay ang ministry sa ating Panginoon. It doesn't matter po yan sa ating Panginoon. Maliit man o malaki ang ministry inyong hinahawakan, wala pong problema sa Panginoon yun. Ang mahalaga po sa ating Panginoon ay kung paano natin ito ginagawa na mabigyan natin siya ng glory. Ano po? At yun nga po sabi sa 1 Corinthians, ano po? Therefore, whether you eat, 1 Corinthians 10:31, therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. So hindi po porke pinaghuhugas ka ng plato, magreklamo ka na. Ginagawa mo yun para sa ating Panginoon. Amen? For His glory. So paano po natin mag-glorify ang Diyos? Number 1 po, we give glory to God if we live righteously. To live righteously is to conduct with moral standard of God that reflect our relationship with Him, especially in our moral way. Dapat po ay namumuhay tayo sa panuntunan ng Diyos, hindi sa panuntunan ng mundo. At dapat nakikita sa ating buhay, pinamumuhay natin yung ating relationship sa ating Panginoon. And our perspective po ay sa kingdom of heaven, hindi po sa lupa lamang. Ano po? And we should mirror His ways. That includes our humility, selflessness, and living by faith in God. Dapat po ay nai-imitate natin ang Christ, ang ating Panginoon. Yung Christ-likeness, dapat po nai-imitate natin yon. At yung ating humility, dapat po ay meron tayong humility pagpapakumbaba sapagkat hindi po natin ma-worship si Lord kapag wala po yung humility natin. At yung selflessness, dapat po hindi lang sarili natin ang ating iniisip, bagkus yung mga tao, especially na nga po yung lost. Amen? And always honor our commitment to God at all costs. Napakahalaga po ang commitment sa atin, sa panambahan. Yung commitment natin po, yan ang pinaka-importante sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano po? At dapat po ay naipapakita natin yung commitment natin. At salamat po doon sa ating mga kapatid na ang layo-layo pa, pero nakakarating sila dito para magpuri sa ating Panginoon. Because they have commitment sa ating Panginoon. Hindi po sa atin ang commitment niya sa Panginoon. Yung ating mga kapatid na may trabaho pa, pinipilit nila makarating dito, aalis nila mabadalian, kasi nandun yung commitment ng bawat isa. Kaya po napakahalaga po ng commitment sa ating gawain sa Panginoon. Hindi po yung, saka na po atin kasi maglalaba ako, kasi may overtime, o kasi may part-time, may pinaghahandaan ako. Kasi ang init mas mainit po sa impyerno, huwag na natin subukan, huwag natin tangkayin pa. Kaya po, yun po ang mahalaga. The people who live in righteousness of God help the needy and the oppressed people. Kapag tayo po ay inangat ng Diyos, i-promote ng Diyos, makikita natin yung mga tao sa ibaba para tulungan po sila. Meron naman tayong kakayahan. Hindi, itinangat tayo ng Diyos hindi para tapakan sila. Tulungan po natin kung may kakayanan po tayo. And listen po, listen to the voice of God and obey it. Dapat po ay, kung ano yung ating narinig, sundin po natin, gawin po natin, isabuhay po natin. Number 2, we give glory to God if we produce spiritual fruit. John 15 verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. It is a very important po sa ating believer na manurture yung ating spiritual life by feeding the right word of God. Kaya po mahalaga po ang pag-aaral para po alam natin kung ano ang tamang salita ng Diyos. Because it is our foundation when we are growing up spiritual. And for us to be effective ambassador of Christ. Kapag tayo po ay lumalaki, lumalago,
ay nagiging mayabong po tayo. Magiging pagpapala tayo sa ating mga kapatid. Ano po? Sapagkat a good follower of Christ ay produce din po ng isang mabuting mananampalataya. Hindi po magbubunga ang mangga ng santol, sabi nga ng iba. Kaya po dapat po ay tayo ay tama ang naririnig natin sa salita. Tayo po ay nagsimula sa iba-ibang simbahan. Ano po? At tayo dinala ng Diyos dito sa Restorer. At tayo po, we encounter some cases po na because we did not eat the right word of God, we cannot plant another seeds. May mga pagkakataon po na dahil kung ano yung nakain natin, ano yung natutunan natin doon sa unang simbahan, sarado na po tayo. We are not interested to study, to learn more or more deeper about sa ating Panginoon. Ayaw na natin pag-aralan kasi ang gusto natin, ito na lang tayo, ito yung natutunan natin, ito yung pinakain sa atin. Okay lang kung yun po ay tama. Kaano kung mali? Ayaw na natin pag-aralan pa ang mas malalim sa salita ng Panginoon. Kaya po, naliligaw tayo minsan. Kaya hindi tayo minsan namumunga. Ano? Kaya yun po yung tinatawag nilang dogmatic. Doon na lang tayo kung ano yung una natin nakain. Dapat po ay open tayo. At hindi po porque sinabi ng pastor, tama na po yun, hindi eh. Pag-aralan po natin, katulad na naririnig natin palagi na dapat para tayong bireyan. Yung kung ano yung narinig nila, pag-aaralan nila at ibabase nila sa Bible para hindi po maligaw ano po. Dahil po, kapag ang isa pong nagtatanim, pag kinocultivate niya ang lupa, dapat po ay tama. Kasi kapag mali ang cultivation ng lupa, pag nagtanim siya, maaring tumubo ito. Dahil hindi tama, hindi po siya maglalago, hindi po siya mag-grow. Yung tinatawag natin bansot. Sa mga nagtatanim dito sa probinsya, di ba minsan pag nagtanim tayo, hindi namumunga eh. Kasi hindi na lumaki eh. Ganon din po minsan ang ating spiritual life. Ano po. And we are liable and accountable po, ano po, kapag mali po ang ating isinare, ibinahagi sa mga taong nakikinig. Kaya dapat po ay mag-aral tayo, pag-aralan nating mabuti ng ilang beses pa ulit-ulit bago natin sabihin para po yung makakarinig ay tama ang kanilang maririnig. Kasi we are accountable to God, pananagutan po natin sila sa ating Panginoon. And for us to bear much fruit nga po, dapat mag-seek pa tayo ng mas malalim sa Panginoon. When we seek Him with all our heart and keep ourselves hungry and thirsty to the presence of God, it will produce good fruit po. At iyon po ang sinasabi ng Jeremiah 29:13 na dapat po ay seryoso tayo sa ating mga ginagawa sa Panginoon. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Dapat po isa puso natin yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi po yung tatawag lang tayo sa Panginoon kapag may pangangailangan tayo. Ay baka hindi po natin matagpuan ng Diyos kapag po ganun lang ang gusto natin. Yung kapag may kailangan lang tayo, ngunit pag sagana tayo, diyan ka muna sa kanan. Amen? So that dapat po nandun palagi. We are always connected, stay connected with God through meditating His Word. Because without Him, without Christ po ay we can do nothing. Amen? Number 3, we give glory to God when we praise Him with our lips. Sabi po sa Psalm 63:3-4, because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hand in your name. In this passage po, King David expressed his intense desire to experience God's presence and fellowship. He committed to God's ways and demonstrate fidelity to God's law. Ang gusto po ni King David ay mabigyan niya palagi ng papuri ang Diyos. Lahat ng gusto ng Panginoon, gusto niya, gawin niya para mabigyan niya ng glory ang Panginoon. Ano po? His moral character towards God make him a man after God's heart. Kaya nga po si King David ay tinawag na man after God's heart. Kasi kung ano ang nasa puso ng Diyos, ano ang mga nais ng Panginoon, gusto niyang gawin for God's glory. That even one time, he failed, ano po, dahil nagkasala siya. But dahil po kilala siya ng Diyos, God restored him. Binalik po siya ng Panginoon. Kasi alam niya po si King David. Therefore, do not use our mouth or lips for gossiping. Instead, use it to bless others too. Amen? Hindi lang po formalities, ano po. Don't say the word if we meant to
hurt someone, pag-isipan po muna natin mabuti ano po, bago po natin sabihin ano po. We must be careful din po when we talk. Any word comes out from our mouth, it either give blessing to them or curse them. So, maging maingat po tayo dahil baka maging stumbling block po tayo sa iba. When we sing praises to God during our praise and worship, we are not performing po. Sa ating pong praise and worship, we are not just performing. We are not just showing our skills that I am a good singer. Hindi po. We are singing praises to God. Because we are giving reverence to the King of Kings and to the Lord of Lords. We exalt Him to the highest po. That is the purpose po. At every time po na nagpe-praise tayo sa ating Panginoon, we give Him glory. Yan po ang sabi ng Psalm 50:22. Whoever offer praises glorifies me. So every time we give praises to God, nag-glorify po natin siya. Amen? Even sa mga simpleng bagay, sa simpleng pananalita, kapag yun po ay mga papuri sa Diyos, ay nag-glorify po natin siya. So para po sa ating conclusion, Matthew 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your goodness and glorify your Father in heaven. So, meron po akong short testimony at dito na rin po tayo magtatapos. It is a short testimony of a blind woman. Isa po siyang believer, but siya po isang bulag. One day, she stood up in front of the congregation to testify ang buhay ng isang bulag. Ano po? At ang sabi niya po ay, when you wake up in the morning, in the dark, there's nothing changed because I am used to it. But I am not complaining because God has a purpose kung bakit ako bulag. Yun po ang sabi niya. No? But one thing I am sure, that every morning of darkness in my life, I counted it as a blessing comes from the Lord. So yun po ang sabi niya. I console myself because I knew that is only temporary and soon I will be with my Lord Jesus Christ in heaven, as He promised that He will prepare a room for me and He will coming back. So yun po yung kanyang declaration ng faith ng bulag na ito, that despite of the physical conditions, she expressed her happiness as a child of God. Kasi para sa kanya, even though na siya po ay bulag, pero binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata para makita ang katotohanan at magpuri sa ating Panginoon. So hindi po naging hadlang yung kanyang katayuan. She is still enjoying her life despite of circumstances because she knew her purpose. And her purpose is to glorify God and not to blame God to her suffering. Na katulad ng iba na kapag sila po ay nag-prepare o nagsasuffer because of their na ginagawa, ay si Lord po ang nabiblame. She said, blindness cannot hinder me to worship and glorify my God, sabi po ng bulag na ito. If this woman made to appreciate her life every morning despite of her condition, as she was blind and living in the darkness for so long, and yet she is full of courage and hope to face it and has compassion in her heart to worship God. Ngayon, ang tanong po mga kapatid, how about us? That we are perfectly made, complete our senses, kompleto tayo. Kumusta po tayo? When we wake up in the morning, are we the same with this blind woman? Are we thanking God na binigyan ulit tayo ng panibagong umaga and full of compassion na mabigyan ang Diyos ng glory? Yun po ba ang ating nararamdaman? Or we see the life in a different perspective? Ano po ang ating nakikita? Kasi sometimes we do not see the blessing of life because we are focusing on something that blind us to see the purpose of God. Na tayo pong mga nakakakita, minsan tayo po yung nabubulag at hindi natin nakikita yung purpose and blessing ng Panginoon sa atin kasi we are blinded doon sa mga gusto natin. Ano po? Nabubulag tayo doon sa mga gusto natin na hindi naman gusto ng Diyos para sa atin. We fail to appreciate that every morning is a blessing comes from the Lord. Instead, we are complaining minsan. Yun po nangyayari po. Because we are focusing
in other direction that seems opposite sa ating Panginoon. Hindi po natin makikita ang Diyos at hindi natin malalaman ang purpose ng Diyos kapag opposite po tayo sa ating Panginoon. That's why we didn't enjoy the blessing that already in us, because we don't know our purpose. Yun po minsan ang nagiging problema. Sabi nga po ni Miles Monroe, ito po si Miles Monroe, isa po itong evangelist. Iyan po ang sabi niya, the greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Amen? Nakakalungkot po, that if someone is just living na matulog, magtrabaho, kumain, at hindi niya alam ang purpose ng buhay niya, nakakalungkot po yun. And for us, na tinawag ng Diyos at ipinakita ang purpose ng Diyos sa atin, stay focused on God's purpose for us to see and enjoy the blessing that God has prepared for us. Para po ma-enjoy natin yun ay focus po tayo sa pinagagawa ng Diyos. It's not too late, mga kapatid, that even we are already believer, kung sa tingin natin ay hindi tayo nakapokus sa ating Panginoon, it's not too late po para mag-reroute tayo at pumokus tayo sa ating Panginoon. Yun po ang gusto ng Diyos yun. Start our day with God and serve Him with gladness in all circumstances, ano pa man po ang ating kinalalagyan sa Kanya. Serve Him with gladness. That is the type of people that God is looking for. The people who cannot satisfy with any material things, but God Him alone. So thank you po, and to God be the glory po.